Actually, itong si Tarela, hindi ko naman yan talaga pinapatulan eh. Hinahayaan ko siya sa sarili niyang buhay. Pero ngayon, na minimension niya ako dyan sa hearing yan the last time, o sige, pagbibigyan kita. Okay? Opo, and gusto mo ng paring? I'll give it to you. Ganitong klaseng issue. Pagtatawanan tayo at pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa at saka it shows how insecure the government doon sa stand nila. Kasi kung hindi sila insecure at secure sila sa stand nila, why would they create this kind of hearings, yung congressional hearing na makikita mo naman 50% of it are really anti-China or targeting those people na kahit na pumunta lang ng China, nagturismo, kine-question na bakit wala na bang karapatan ng Pilipino na pumunta sa China para magturism? Kasi marami dyan Kini-question nila like yung ibang vloggers na nagpunta sa China, na invite and all that. Kini-question nila like Senator ni Trixie and others. Bakit mo i-question na yan? Wala ba silang karapatan na pumunta doon at magliwaliw? Kung gusto nila magliwaliw sa China, hindi naman sila nangingi ng pera sa gobyerno para magliwaliw doon Mga bagay na titignan natin kung anong gagawin ni Marcos Jr. May capability ba siya? Mayroon ba siyang foresight what to do? Or we will suffer as a country sa mga consequences ng tariff trade war na ito na ongoing right now between the two superpowers, and that's China and the United States. Yun yung mga tanong na dapat isipin ng current ng mga Pilipino. Opo. Ano pong masasabi niyo po dito nga dahil na nadawit kayo dito nga po sa naging pahayag ng isang opisyal po ng PCG, Prof? Yun nga sa lahat naman ng tao talagang dinawit pa ni Tarela pangalan ko in the very first place. Tinatag pa niya ako sa blogger. In the very first place, I don't call myself a blogger at hindi ako blogger. Kasi kung titignan mo yung mga post ko, it's more on commentaries. It's really more about my publication in different tawag nito, newspaper. Like for example, in Manila Times and also sa Labies at saka may iba pang mga international newspapers and even mga interviews both local and international tulad ng sa SMNI. So I really don't know kung anong definition ni Tariela sa blogger at saka sa hindi blogger na alam mo yun, normal na tao na nagkokomentaryo sa mga issues ng bayan. Ang tanong ko sa kanya, bakit? Wala na bang karapatan ng mga tulad namin na magkomentaryo na kaiba sa kanyang perspective at kanyang mga pinagsasasabi? Yun yung problema dito kasi hindi nila, kumbaga, naka-fluid at saka parang hindi nila tinitignan kung saan sila nakatayo talaga. Tsaka fake news. In the very first place, kaya bang i-define ni Tariela kung ano ang fake news? Kasi baka siya ang nagfi-fake news, hindi yung mga taong ina-accuse niya. Diba? So yun i-define niya. What do you mean by fake news? What do you mean by disinformation? What do you mean by misinformation? At tignan niya kung ang nagpapakalat nito is it's both sides or not at all. So yun. Medyo nakakaloka si PCG spokesperson for the South China Sea, Kuno. Opo, and Prof, ang nakikita ko rin dito, kasi parang ang napupuna, sinasabi niya na yung mga pro-China disinformation. Kung ganito po yung ating pag-uusapan o yung angulo, bakit hindi na lang po lahat ma-mention kahit hindi yung pro-China disinformation, kahit yung ibang mga bansa, pro-US disinformation, wala ba sila na-determine din na ganon? Parang ang nangyayari nga, nasisingle out na pag nagbanggit ka na para sa kanila ay pro-China, masama agad ang turing. Yan na nga yun kasi nga masyadong myopic ang pagtingin sa issue. In the very first place, it doesn't mean kapag ang gusto mong mangyari ay magkaroon ng peaceful negotiation between the two countries, like for example the Philippines and China, on the issue of the disputed South China Sea, i-pro-China ka na. At in the very first place, what is wrong if you want to have a friendly relation with the Chinese or with China as a country? Diba yun naman dapat ang ating tayo bilang isang bansa, to have friends and to have a friendly relation with other countries, especially our neighbors. Bakit? May masama ba
Diba? Pro-China na ba kapag you advocate for a peaceful resolution of the conflict or yung management of the conflict in the South China Sea? Hindi na mali na ba ngayon ang mag-promote ka ng magandang relasyon ng bilateral relation between the two countries like China and the Philippines? Mali na ba 'yon? Ang bakit sinisingle out ang Philippine-China relation? Bakit? Wala ba siyang criticism between American and US relations? Hindi ba niya ba nakikriticize 'yon? Kung ano yung mga excesses ng America using the country as a pawn as against China when you talk about militarization of the Philippines? Yun eh. Napakas one-sided na sinisingle out ang isang bansa at yung relasyon ng dalawang bansa. At yung mga taong tulad ko na nagpo-promote ng Philippine-China relation, the peaceful negotiation sa mga disputed South China Sea, ay natiterm na agad na pro-China and at the same time, spreading Chinese narrative. Ganon kaagad? Napaka-sweeping naman ang generalization na yan. Akala ko ba may PhD siya, si Tariela? I think as a person with a PhD, before you even make conclusion, you have to see the problem. You have to back it up with concrete information and concrete facts. Hindi you just dive into a conclusion before ka dahil lang may gusto ka. Kasi ganun dapat ang rigor ng nag-aaral ng doctoral studies. It's supposed to be scientific. Sinasabi niya, I have a doctoral degree and blah blah blah, and I got it in Japan, blah blah blah. Hindi naman it doesn't show Kasi ang napaka-sweeping ng generalization niya At saka, ang sinasabi niya, like ako, si Saz, si Kaado, at iba pa. In the very first place, it doesn't mean kapag kritikal ang isang Pilipino sa policy ng gobyerno, it doesn't mean na pro-China ka na. It doesn't mean like that. It just means that we are a democracy. And in a democracy, there are various opinion and perspective pertaining to one issue. And the South China Sea issue is just one. Marami pang issue na kung saan maraming criticisms sa gobyerno. Would that tantamount to spreading fake news and misinformation? Yun yung problema nila Kasi hindi naman nila tinitignan muna kung ano mga definitions ng ng mga pinagsasabi ni Tarela before siya magsumbong sa TRICOM. Para siyang baby. Nagsusumbong siya sa TRICOM na respondihan siya. Kasi doon sa interview, doon sa TRICOM na hearing na yun, sinabi din niya na ina-accuse daw siya na may suhol, yung mga relo niya and all that. Tapos CIA, nag-mention pa niya yung CIA, whatever. Sabi ko, parang nagsusumbong siya sa TRICOM para rescuehan siya or tulungan siya on that. In the very first place, naging specific siya kung sino mga nagsalita against him ng ganon. Kasi ako, as far as I'm concerned, wala akong mga pinagsasabing ganon at hindi ako bumababa sa level niya para makipagbakbakan sa social media in this kind of issues. Kasi ako, kung titignan mo yung mga interviews ko at saka mga commentaries ko, these are very specific and they're very, very, very defined. I don't even attack people. I just talk about issues. So, in the very first place, bakit ako sasama dyan sa mga bloggers na hearing na yan? Yun Nakakairita, alam mo. Actually, alam mo, Mar at saka MJ. Actually, itong si Tarela, hindi ko naman yan talaga pinapatulan Hinahayaan ko siya sa sarili niyang buhay. Pero ngayon, na minimension niya ako dyan sa hearing niyan the last time, sige, pagbibigyan kita. Okay? Opo, and gusto mo ng pairing? I'll give it to you. Opo. And paano na lang po ito, halimbawa sa gobyerno, kasi hindi ba nauuso ang debate rin within the organization, magkaroon kayo ng malayang palitan ng diskurso para makabuo kayo ng magandang desisyon. Hindi yung, kung ano yung sinasabi ng isa, yun na yung gospel truth agad. Prof, paano tayo makakagawa ng pulidong pulisiya kung hindi natin pakikinggan yung isang side para makabuo tayo ng isang matinong pulisiya na ang makakabenepisyo ay ang taong bayan? Yun na nga Admar at MJ. Yun nga, kasi nga we claim to be a democracy. And in a democracy, may iba-ibang klaseng perspective when you pertaining to one issue. So yung issue ng South China Sea is just one of the many issues na pinag-uusapan ngayon sa larangan ng politika at international relation and geopolitics. So sa policy kasi, when you talk about policy matter, like for example, ano yung approach ng ating gobyerno dyan sa issue at dispute ng South China Sea, dapat
for them to be able to come up with a very solid na maganda at pinag-isipang polisiya at approach paano mo i-manage at isosolve ang conflict in the South China Sea, not only with China but with other claimant states like Vietnam, Malaysia, even the island of Taiwan is a claimant state, even Brunei is a claimant state. Paano mo siya aayusin? Paano mo kakamada? You need to listen to all voices. May it be not within the line or narrative of the current administration. Dapat ganon para ma-accommodate mo lahat ng perspective, and from there you make a synthesis and come up with a policy that is already kumbaga informed, precisely because nakita na lahat ng iba-ibang angle doon sa issue na yon from different perspective. Dapat ganon ang proseso, hindi pwedeng isang linya lang tapos kapag may nagsalita tulad ko na I don't agree with that policy precisely because of this reason, but probably we should do this kind of steps, talagang iti-term ka na kaagad, especially with reference to the South China Sea issue na pro-China ka na. Bakit ganon? Ganon na ba kababaw ang diskurso ng gobyerno ng Pilipinas ngayon na pag hindi ka within the line of their narrative, itatag ka na as either a traitor, makapili, or pro-China? Ganun na ba tayo kababaw ang diskurso natin sa Pilipinas? When you talk about very sensitive and critical issues, that is not only ang concern dito, hindi lang Pilipinas, but even the regional actors like China, like Vietnam, like Malaysia, and even the wider Asia-Pacific, ang babaw naman. Nakakahiya tayo kung ganito tayo mag-treat ng mga ganitong klaseng issue. Pagtatawanan tayo at pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa, at saka it shows how insecure the government doon sa stand nila. Kasi kung hindi sila insecure at secure sila sa stand nila, why would they create this kind of hearings, yung congressional hearing na makikita mo naman 50% of it are really anti-China or targeting those people na kahit na pumunta lang ng China, nagturismo, kine-question na bakit wala na bang karapatan ng Pilipino na pumunta sa China para magturism? Kasi marami dyan kini-question nila like yung ibang vloggers na nagpunta sa China na invite and all that. Kini-question nila like Senator ni Trixie and others. Bakit mo question lang yan? Wala ba silang karapatan na pumunta doon at magliwaliw? Kung gusto nila magliwaliw sa China, hindi naman sila nangingi ng pera sa gobyerno para magliwaliw doon or magbakasyon di ba? So this is really crazy because this is not supposed to be the case. Because in a government that is really you're standing on the right side of things and you're standing on objectivity, you don't do this. Pero what is happening under a Marcos administration is completely different. So, yun nga hindi ko maintindihan. Kasi in everything that you do, lalo na when you talk about policy issues or policy matters, kailangan mo ng proseso. Yun. Hello? Yes, Prof. Ay, parang nawala ako. Prof? Ay, balikan natin. Yes, Prof. Balikan natin siguro. Wala ba ako? Nandiyan na ba ako? Ayan. Yes, ma'am. Loud and clear. Ayan po. Apo, ma'am. Si MJ po ito. Ma'am, dito po tayo sa isang issue na damay na naman tayo dahil sa banggaan po ng mga lalaking mga bansa. Ito po nagpapatuloy, ma'am, na tariff trade war between US and China. Anong tingin mo dito, ma'am? How will it affect our country, ang Pilipinas? Paano ito maapektuhan from a global standpoint sa inyo pong pag-aaral? Oo, ito importante itong issue ng tariff trade war kasi dalawang malalaking bansang nagbabanggaan ang dito, kumbaga ang involved dito. Kandiyan yung China, which is our largest trading partner, at kandiyan din ang United States, which is I think one of our important economic partners and trade partner as well. So ngayon ang tanong, habang nagbabanggaan itong dalawa at it seems like China will not bend, I think. Yun ang tingin ko kasi binabasa ko ngayon yung mga reports. Parang feeling ko China makikipagbakbakan until the end kung sino na lang bahala, kung sino na matalo sa kanilang dalawa. So how it impacts the Philippines? Mahirap kasi una, ang United States nag-impose ng 17% tariff on us. So ang unang aapektuhan dyan is yung mga export products natin to the United States. At karamihan dyan is may kinalaman sa textile, semiconductors, and electronics. Kasi sa atin sa Pilipinas, ang pinakamalaking area, ang pinaka-prominent na export or malaki yung percentage ng export, around 60% I think of our export would fall into this electronics and semiconductor and even the textiles.
may maapektuhan din dyan yung mga BPOs and all that. So, paano ito? Paano mo re-resolbahin ito? Kasi 17% tariff is high. So, ibig sabihin, mahihirapan tayo sa export natin sa kanila at tataas. Pero at the same time, maapektuhan din ang United States. Pero they are a bigger economy than us. On the other hand, ang imposition naman ng tariff sa China is also huge. Like sabi ni Trump, mga 104% or ngayon medyo higher than that. So ang problema, intermediate goods kasi ang ini-export natin sa China, and the intermediate goods at saka yung mga elements yung ginagamit nila to produce a product. Now, kung ganun kataas ang tariff, maapektuhan din yung export natin sa kanila in some way. So kahit hindi tayo yung primary target ng United States when it comes to this trade war, apektado pa rin ang Pilipinas. So ngayon, ang tanong talaga sa gobyerno is, ni Marcos Jr. is, ano ang gagawin mo? Ano yung steps na gagawin mo to actually parang hindi ganun ka ma-feel ng ekonomiya ng Pilipinas, especially ng business sector, na maapektuhan yung imposition ng tariff at itong banggaan ng dalawang malalaking bansa. When you talk about tariff trade war, anong gagawin ng Pilipinas? So yun yung tinatanong ko when I posted my commentary on this, kasi ang sabi ni Recto, okay lang daw, hindi tayo maapektuhan. May mga joke naman na nababasa ako na sinasabi nila, huwag tayong mag-alala kasi hindi naman maapektuhan ang Pilipinas kasi ini-export naman ng Pilipinas ay tao. Which is true naman, OFW ang export natin, hindi naman pwedeng biglagyan ng tariff ang OFWs, diba? Kasi tao yan, human beings. Pero at the end of the day, the government really has to think ano ang kanilang gagawin para ma-shield ng konti ang Pilipinas sa dalawang nagbabangga ang malalaking bato at the same time dun sa imposition ng tariff na 17%, actually it's 18% on the Philippines. Ang sabi kanina na kanilang, may nabasa akong report na someone from the government will fly to the United States to negotiate with the Trump administration yung 17 tariff. Okay, fine. Kung ma-negotiate yun, good. Ma-lower pa. Pero ang tanong kasi, nagbabanggaan pa rin yung dalawang malalaking bansa. How would you shield yourself dun sa impact na mag-slow down ang world economy? Kasi definitely, itong malalaking bansa, hindi yan titigil, kabahala sila kung sinong talo at sinong panalo dyan. Determinado yung dalawang bansa ang China, determinado siya hanggang sa dulo, lalaban siya So, ang kawawa dito kasi is yung mga maliliit na countries or emerging economies like the Philippines. So, ang tanong pa rin, aside from negotiating the 17% tariff, ano ang gagawin pa ng Pilipinas? Ano yung steps niya? Ang sa akin kasi, I really hope that the current administration of the Marcos Jr. will coordinate with ASEAN. ASEAN is the 10-block organization. Ang chairmanship right now ng ASEAN is Malaysia. And I think the Malaysian chairmanship ng ASEAN is right now trying to consult leaders of the 10 ASEAN countries how they gonna form a policy as a bloc. Kasi doon tayo pwedeng mag-anchor as an economy na hindi tayo maapektuhan. And at the same time, the Philippines should also help and push for the regional integration ng ASEAN na mas lalong integrate ang ASEAN and the ASEAN economy, because it will also help us weather the impact of the trade war between the two biggest countries in the world, superpowers like China and the United States. Kasi mas integrated ang ASEAN economy, ang trade mo, pwede ka mag-reshift kasi as an economy like the Philippines, pwede kasi ang dependence din, kung US or China in terms of trade and in terms of export and even imports, you can reshift that kind of dependency to other countries in ASEAN and even to other countries beyond ASEAN like China, Japan, South Korea. Pero the government has to take some steps. Really, paano mo gagawin yun? Would you be establishing free trade agreements with other countries outside of China and the United States? But the problem with the current government of Marcos Jr. is what? It's leaning to the United States. And I'm not even sure if Marcos Jr. would be brave enough or courageous enough to shift yung trade natin and away from the United States and to other countries. Kasi nga, 'di ba?
ang kanyang polisiya, and he's very much dependent on the United States backing for him to exist and to survive politically, even domestically speaking. So, yun yung mga bagay na titignan natin kung anong gagawin ni Marcos Jr. May capability ba siya? Mayroon ba siyang, foresight what to do? Or we will suffer as a country sa mga consequences ng tariff trade war na ito na ongoing right now between the two superpowers, and that's China and the United States. Yun yung mga tanong na dapat isipin ng ng mga Pilipino, kasi take note, ekonomiya ang pinag-uusapan dito. Pag ang ekonomiya ng Pilipinas ang bumagsak, lahat tayo bagsak. At lahat tayo magkakaproblema. Hindi lang, the elites maybe will survive, but the general population will suffer. So ito yung mga bagay na hindi ko alam kung pinag-iisipan na ng current government ng Marcos Jr. or hindi pa, at kung ano ba talaga ang kanilang steps to weather the storm. Because this is really a storm. So yun. Ma'am, gaano sana makakatulong yung independent foreign policy ng nagdaang gobyerno? Yung ating tinatawag na friends to all, enemies to none, sa mga ganitong challenges, ma'am, na nakaka-apekto ng global stage? Okay, magandang tanong yan. Kasi yan ang laman ng aking article this Saturday sa Manila Times. So, paano nga ba ang independent foreign policy, at saka paano nga ba, actually yun nga ang sabi ko dun sa isa sa post ko, na sinasabi ko, kung sana lang ang Marcos Jr. administration, tinuloy niya ang independent foreign policy of the Duterte administration na neutral and friends to all, enemies to none. So right now, hindi siya mahihirapan tumawag sa China ng tulong. Because at the end of the day, China is really the number one economy already. It's really the number one economy in many respects. So ibig sabihin, kaya ng China i-weather ang storm ng tariff trade war being fought or being waged by the United States against China. Now, ang tanong, lahat ng countries ngayon is pivoting towards China in terms of trade, in terms of investment, at saka nakikipag-coordinate kay China kung ano ang gagawin nila para hindi sila apektado sa i-impose na tariff ng United States sa kanilang country. So ngayon ang tanong, would Marcos Jr. be able to do that? Nakausapin mo yung China na, oy China, can we talk? How we gonna arrange the trade? Pwede nyo ba kaming bigyan ng pagkakataon na instead of exporting our products to the United States kasi mataas ang tariff, sa inyo na lang, can you give us that leeway? Yun eh. Kasi you are friend supposed to be of China. But now, under a Marcos Jr. government, with that very antagonistic kind of relationship with China, paano nila gagawin yan? Do you really think China will tell Marcos Jr. na, yeah, okay, tutulungan kita? Of course not. So yun yung sinasabi ko, na kung sana lang nakikinig siya before pa, na i-maintain mo yung independent foreign policy, kasi may mga mangyayari sa mundo na kakailanganin mo yan at hindi ka mahihirapan pag dumating ang mga ganitong pagkakataon na you need to have both sides as your friends. But now it's not like that under Marcos Jr. government. Right? It's very obvious. And China is not happy with Marcos Jr. That's one thing I can tell you. So paano tayo lalapit sa China right now na saying na, China, please don't pull out your investment, but more invest in our country. Let's have more trade on these goods and all of these things. You have to talk to the country. Kasi kapag hindi nila ginusto, pwede ka nilang i-chapwera. Pero ano pa, may ano pa dito, aside from the trade war, may problema pa tayo pagdating dito sa usapin ng bilateral relation with China na nakaka-apekto din sa FDI or Chinese investment in the country. Yung mga kidnapping na nangyayari against Chinese nationals and even against Filipino-Chinese big businessmen na very much close to Beijing. Ngayon nga may nangyari, 'di ba? May namatay, yung may isa na kinidnap, may ransom, nagbayad na pero pinatay pa rin. This problem also aggravate the already not so good relation between the two countries kasi hindi rin pupunta ang mga businessmen at mag-i-invest sa Pilipinas, ang malalaking Chinese businesses and even businessmen sa Pilipinas, given the climate na ang peace and order situation natin ay hindi maganda. Actually, what is happening right now is nagkakaroon ng reconsideration na mag-pull out ang mga Chinese businessmen sa Pilipinas precisely because yung peace and order situation din natin hindi maganda. Nagkataon pa na nagkakaroon ng trade war. May trade tariff war pa yung dalawang bansa. So parang ang sitwasyon ng Pilipinas too much aggravated already given all of these factors. Now ngayon ang tanong,
how the current government will address all of these things. Will it be able to address? And how they gonna be responsible sa impact ng mga lahat ng ito sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Yun eh. Kaya nga sinabi ko doon sa isang post ko, having an independent foreign policy, neutrality, and being friends to all will pay back dividends when there is world crisis in the world. Kasi ibig sabihin, pag friends mo sila, wala kang kaaway, you can actually approach all of these countries, lalo na yung malalaking countries like China, for help, for negotiation, and that benefits your country. Pero at this time, sorry. Kasi I don't think, well, Marcos Jr., hindi rin naman ata yan lalapit sa China for any help kasi nga, magagalit sa kanya ang mga patron niya. So yun. Tsaka ma'am, meron kasing mga statement na lumabas ngayong gabi ang ilan sa mga business groups sa bansa dahil nga doon sa binanggit po ninyo na issue po ng mga kidnapping, tapos hindi lang kinidnap, pinatay pa. Ang mga grupo po ay yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI, Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, FFCCCCII, at yung Philippine Exporters Confederation o yung PhilExport, plus marami pa na mga Filipino Chinese Business, Civic, and Cultural Federations. Gaano ito kalaking epekto, ma'am, sa pangalan ng Pilipinas sa international stage, lalo pat nangihikaya tayo, lalo na yung mga biyahe ni Marcos Jr. abroad, na magkaroon ng mas marami pang investor. Pero dito, ang panawagan nila, the time to act is now, at hustisya ang kanilang sigaw dahil nga, imagine mama, mayaman na itong na biktima, negosyante. At saka ano pa ha, yun nga, yung pag, very napaka-inhumane ng ginawa nila doon sa businessman na yun. At saka yung businessman na yun, maraming philanthropic activities yun, tumutulong yun sa mga mamamayang Pilipino at even outside of the country. Marami siyang philanthropist kasi yun eh. So yun, ito, anong tingin, ito nga sinasabi ko, yung climate sa Pilipinas dahil sa mga kidnapping, sa mga crimes, yung peace and order natin hindi maganda at very obvious naman. Yun nga, ito latest lang. Pero other than that, marami pang nangyayari, diba? So ano ang impact nito? Unang-una, ang China nag-issue na ng travel advisory. And I think other big countries nag-issue na rin, hindi lang ng China, ng travel advisory sa kanilang mga national na kapag pumunta sa Pilipinas, mag-ingat or kung tutuusin, wag na lang pumunta sa Pilipinas. Precisely because of the current hindi magandang peace and order sa Pilipinas. So, that is not good for our economy. First and foremost, maapektuhan ang tourism ng Pilipinas. Kapag walang gustong pumunta sa Pilipinas, ano yung mangyayari sa turismo natin? Alangan na naman ng Pilipino din na magtuturismo. Wala nga nang kinakain ng mga Pilipino, magtuturismo pa. Yun nga problema natin eh. So yun, ang tourism industry mo apektado. And the other the most important is yung tinatawag ng foreign direct investment or investors, foreign investor na gustong mag-invest sa Pilipinas. Hindi sila pupunta. Kasi syempre, may perception kasi right now na alam mo yun, baka kung anong mangyari sa'yo, makidnap ka for ransom or whatsoever. At saka ang tanong kasi, okay fine, may mga nangyayaring ganitong krimen, like for example, kidnap, na ransom, na pinatay tulad ng latest na nangyari sa isang Filipino-Chinese businessman. Ang tanong paano mo isosolve yung problema? How the law enforcement agency ina-address yung problema? Nasusolve ba yung kaso? Kasi it's one thing to say na may nangyari kang krimen, it's another thing to say na nabigyan mo ng hustisya yung krimen na yun na nangyari. Lalo, para yung mga affected na families, ma-assure sila na there is such a thing as justice. Pero ang tanong, nagagawa ba ng current administration ito? Nabibigyan ba ng hustisya yung mga biktima ng mga tulad niyan, kidnap for ransom? Before nga, bata, pinutol yung kamay, kidnap din. Ayun, foreign national yun. So, ang tanong kasi doon, okay, may mga nangyayaring ganun, that is bad, pero ang tanong, ano ang ginagawa ng current government ni Marcos Jr. to address these issues na issues of criminality?
Anong ginagawa niya? Nabibigyan ba niya ng hustisya? Maganda ba ang may result ba yung mga ginagawa nilang investigation o wala? Kasi kung hindi nila mabigyan ng hustisya at hindi ma-resolve yung mga kasong ganito, it means there's a problem. And if that is the case, no foreign investors will invest in the Philippines. And how it impacts the economy? Makikripple po ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasi ang usapin na ito ay hindi lang yung pagpasok ng mga foreign investors sa Pilipinas para mag-invest. Paano na lang yung mga current investor na nasa Pilipinas dahil takot sila, gusto nilang lumabas sa Pilipinas at mag-withdraw na sa Pilipinas. So ano mangyayari sa Pilipinas? Wale. Di guguho tayo, guguho yung ekonomiya natin. So ang tanong ngayon dito, ano ang ginagawa ng current administration ni Marcos Jr. to solve these issues? Ano ang ginagawa nila to, para magkaroon ng hustisya? Kasi yun ang sigaw ng pamilya ng mga biktima hustisya So anong ginagawa ni Marcos Jr.? May hustisya pa ba? Is there such a thing as leadership pa ba talaga sa Pilipinas? Kasi parang wala Sunod-sunod dito So parang walang nangyayari. Parang nagpo-proliferate lang lahat ng mga ganitong criminal activities So parang feeling ko sa Pilipinas, may leadership pa ba o wala na? Kasi parang gumuguho tayo Yun yung impact nun. So, ang tingin ng mga tao, mga tingin ng mga ibang nationals, hindi maganda. Siyempre, hindi sila pupunta sa Pilipinas, lalo na yung mga investors kasi delikado, risky masyado, mataas yung risk When the risk is high, I don't think business opportunity will be attractive in the Philippines. Of course not. At saka, ngayon nga may nabasa ako ang statement ng isang malaking business group, no? Ang sinasabi nga nila, baka daw ang mga investors na meron tayo ngayon sa Pilipinas is mag-withdraw sila dahil sa lumalalang problem ng peace and order sa Pilipinas. At with yung ebidensya naman kasi dyan, no? Kidnapping for ransom, may pinatay, and all of these things. So yun. So ang tanong ko, sa gobyerno ni Marcos Jr., ano nang ginagawa mo? May ginagawa ka ba? Diba? Yun Prof, sa tingin niyo po, doon sa mga bansa na yon, kung kasama sila sa mga organisasyon tulad po ng BRICS, maibsan ba possible na epekto nito at ano ang nakikita mong kawalan sa Pilipinas na wala tayo or hindi tayo kasama sa mga ganitong klase? Alam naman natin kung ano rin yung humahatak sa atin para hindi sumama sa ganitong organisasyon na billion yung market, no? Yung population niya na sinamantala ng ating mga kasamahan sa ASEAN. Yun nga yung BRICS very important. Dapat nga sumali tayo kasi yung Thailand, yung Vietnam, Indonesia, and even Malaysia are on the pipeline already na sasama sila at parang na sila considered as partner pero hindi pa sila official member. Pero tayo sa Pilipinas, hindi nga natin iniisip under Marcos Jr. sumama dyan. Dapat nga mag-signify tayo ng interest. Pero ngayon, sa tingin ko, kahit magsabi pa si Marcos Jr. at sa kanyang gobyerno na, sasali kami sa BRICS, hindi siya tatanggapin, to be frank. Hindi. Bakit? Unang-una, ang gulo ng Pilipinas. Political instability is very evident. May political instability tayo Second, yun peace and order natin, ang daming nangyayaring mga krimen na dinideny naman ng political establishment ng Pilipinas na wala daw at hindi daw, wala daw masyadong crime. Hindi totoo daw, fake news lang. Anong ginagawa nung pinatay na Phil Chai na businessman ngayon? Ano yan? Katang-isip ba yan? Yun yun. So, isa pa yan, hindi tayo tatanggapin dahil dyan sa mga issues na yan. Kasi bakit? Hindi naman kasi papayag ang BRICS countries na may isang country na papasok sa kanila tapos mag-create ng some kind of instability sa loob. Yun Hindi sila papayag doon. So, even if we want to be part of BRICS, I don't think the BRICS country will allow us to be part of it. And at the same time, hindi ka rin pwedeng pumasok sa BRICS kung hindi ka i-sponsor ng BRICS. Yung 5 country, Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Isa sa kanila dapat ang mag-endorse sa'yo para ka pumasok doon. I don't think any of this country will endorse the Philippines under Marcos Jr. Now, ano yung kawalan ng Pilipinas kapag hindi ka kasali sa BRICS? Malaki. Kasi ang BRICS is one of the biggest in terms of market. Kasi tignan mo yung mga countries na yan. These are the emerging economies. Ito yung malalakas na economies and major powers in the world. So, may iba pang
mga kasali na dyan from African countries, from ASEAN, and from Middle East, na lumaki pa siya lalo. So, in terms of market pa lang ang pag-uusapan, when you talk about trade, malaki ang bintahe kapag kasali ka dyan. Kasi trading pa lang with all of these countries na may mga preferential, may mga may mga concession yan na zero tariff na lang tayo or babaan natin yung tariff dito, mag-trade tayo ng ganito, makaka-benefit ang isang country na member dyan Market, trade, exchange of technologies, and of course leverage. When you talk about, katulad ngayon, may trade war ka between the United States imposing trade tariff na matataas. Itong BRICS na to, they can have one position as a bloc responding to the United States when you talk about tariff imposition sa kanilang country. And that's an advantage. Alam mo yun, advantage yun kasi pwede nilang sabihin, okay, United States, bahala ka dyan sa buhay mo, pero kami ang magtitrade, and we can use our own currency like the yuan and the ruble and even yung Indian currency to trade, and we will accept that. So you will be spared from the impact na malaki ng imposition ng tariff, which is denominated ang trade mo with the United States in dollar. Right now, if you really look at it, ang BRICS country is starting the de-dollarization ng trade. So this BRICS country is using now yuan and even ruble when you talk about trading sa mga countries na within BRICS. So, iniiwasan na nila ang dollar para hindi sila magkaroon kumbaga hindi nila ma-feel yung impact at saka yung, yung medyo bully na dating ng United States when you talk about tariff trade war. So, yun. So, kung ikaw member ng bloc na BRICS, di masasali ka doon sa shield. Kaso ang Pilipinas, we're not part of it and we will never be part of it under Marcos Jr. I'm not kidding. Kasi bakit? Ang sitwasyon ng Pilipinas is hindi siya yung condition na hinahanap ng BRICS country para ka maging member. Again, ulitin ko, political instability, we have that. Ang peace and order na situation natin may problema, malaki ang problema. Ang ekonomiya din natin is struggling. So, ano naman ang makukuha ng BRICS country sa atin para tayo maging member ng BRICS? Kasi kailangan makita din nila what would benefit the BRICS country for Philippines to be part of it. Hindi naman pwedeng one-sided ang benefit. It's a two-way thing. So yun. Pero ako, bilang isang Pilipino, hopefully in the near future, we will apply for membership in BRICS. Sana nga. Kasi it will benefit the Philippines economically, diplomatically speaking, and politically speaking when you talk about world issues. Kasi mayroon tayong kakampi. And these countries, the BRICS country, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, these are the next powers, major powers in the world. I'm not kidding. Yeah. Tapos wala rin pala tayong masyadong market din sa ating sa export natin sa bansang India na may malawak din na market, no? Ang pinakamatas natin yata is itong Estados Unidos, itong China, na kasama na diyan yung Hong Kong at Taiwan. So kumbaga kung pipihit tayo, malaking tulong sana kung magkaroon tayo ng market diyan po sa India na dihamak na mas malapit ata sa atin kumpara sa Estados Unidos. Yun na nga sinasabi ko. Pero India is part of BRICS. Kung kasali ka sa BRICS, automatic yan. You will have the free way to deal with all of these countries na major economies. So madali ang usapan, may pagbibigyan ka kasi alam mo, ang BRICS kasi it's like a family too. They treat themselves like a family. May mga, siyempre, gitgitan din yan between China and let us say China and India over a border dispute. Pero basically, they are like a family too. So if they exist like one block and like a family, they help each other too. So kung kasali ka doon, di sana magbe-benefit ka doon sa mga perks of being part of BRICS. Pero yun nga, hindi nga tayo part nito kasi unang-una, hindi naman din papayagan ang Marcos Jr. administration ng kanyang mga patron sa Washington to even part of BRICS kasi BRICS is like it's something na ino-oppose din at saka hindi gusto masyado ng United States. So yun yung problema natin. Kaya nga 'di ba, ang tanong kanina ni MJ, why is it important for the Philippines to have an independent and neutral foreign policy? Isa sa mga reason na ito is ito nga.
you can you don't have strings attached, and you can make your decision based on the national interest of the country, kung ano makakabuti para sa Pilipinas at ano ang gusto mong, yung national interest mo na pinopromote mo, na hindi ka mag-aalinlangan dahil hindi ka naman tali sa isang country. Pero independent ka, friends mo sila lahat, neutral position mo when you talk about geopolitical issues. So madali kang makamaneuver. Yun yung maganda kapag ang foreign policy ng isang bansa is independent and neutral. Pero nagkataon sa ni Marcos Jr., hindi ganoon ang sitwasyon. So, mahihirapan ang Pilipinas talaga. So, hopefully, in the next leadership, kung magkakaroon man ng change of leadership sa Pilipinas, maging lessons learned natin ito at mabago ang ganitong mga kalakaran na nangyayari sa current administration ni Marcos Jr. Sana, we learn lessons from all of these things too. When the time comes na magkakaroon ng change of leadership, with maybe in the next 2028 election, may election naman, presidential yan, so let's see. Pero maraming lessons na dapat pulutin ang mga nangyayari ngayon sa Pilipinas under Marcos Jr. administration na dapat mabago at hindi na maulit para hindi tayo nahihirapan as a country. Yeah. Nakita nyo rin po ba, ma'am, dito sa naging hakbang ng Estados Unidos na pagpataw ng mataas na taripa sa mga imported na mga, yung pumapasok ng mga goods sa kanila, ay mas umusad lalo itong de-dollarization? Oo. Umuusad siya lalo right now. Kasi nga, iniiwasan nila yung dollar na to be used. Kasi ang dollar kasi is a weapon of the United States when you talk about hegemony. Kasi control nila yung dollar at lahat ng trade is in dollar. So kapag, yun yun ang currency ng mundo. Pero ngayon, dahil nga dito sa imposition ng tariff, parang lahat ata ng countries sa mundo na may trade with the United States at saka tingin ni President Trump medyo alanganin daw sila, nagkaroon ng imposition ng tariff sila sa ang Amerika. So dahil nga dito ang de-dollarization lalong minamadali ng mga emerging economies. Pero ang nangunguna, alam mo ba, Admar at saka MJ, ang nangunguna dyan sa move na yan for de-dollarization of the world currency and in terms of trade and exchange of goods, kasi denominated nga into dollar usually, ay ang mga countries ng BRICS. Yung BRICS country talaga ang namumuna dyan. China, Russia, and now Indonesia even is involved in this, and other countries. Kasi nga gusto nilang ma-shield ang kanilang economy from using the dollar. Kasi kapag gumamit ka ng dollar, ibig sabihin, subject ka sa SWIFT. May SWIFT kasi. So kapag hindi ka sumunod sa United States, they can make sanctions. So right now, karamihan ng mga bansa sa BRICS, yung BRICS talaga na countries, they're pushing for this, na mag-diversify ng currency na gagamitin sa international trade or bilateral trade. So yun, totoo yun, nangyayari naman. Opo. Pero syempre, it will take time. It will take time, Admar. Hindi siya ganun ka-bilis. Proseso din siya. Take time. Magti-take time siya, pero darating din siya doon sa papupuntahan niya. Parang ganun. Pero nakikita niyo po ba na mali yung sabihin na may advantage ang Pilipinas dahil meron daw tayong maliit na kumbaga sa lahat, mas maliit daw yung ating taripa, pero kung titingnan mo naman, kung ang base ay 10%, nasa 17 tayo, marami pa mga bansa, kung meron 200 mga bansa sa buong mundo, meron pang 11 na mga percent sa kanila, tayo 17. Tapos sasabihin, mali ba na sabihin na, magandang balita dahil magsisilipatan sa ating bansa yung maaring lumipat at maapektuhan ng lubos dahil mataas yung taripa doon, or marami pa rin ikukonsidera gaya nga ng nabanggit mo ng mga factors bago makapag-decide ang mga negosyante, mamumuhunan na piliin ang Pilipinas. Napaka-naive naman ng ganong klaseng perspective na porque 17% lang daw compared to Vietnam, Cambodia, and other ASEAN countries na mas mataas ang imposition ng
tariff ni President Trump, lilipat na sa atin at magiging competitive na tayo at attract foreign investment destination sa buong mundo or even sa Asia Pacific. That's too naive. Because in the very first place, foreign investors will not necessarily jump onto the Philippines to invest. Titignan muna nila yung condition ng Pilipinas at business landscape ng Pilipinas. Una, may infrastructure ka ba? Maganda ba ang infrastructure mo? That's very, very basic. Tinitignan yan. Nakakabit ba ang mga lugar mo sa Pilipinas? May mga tulay ka bang maganda? May paliparan ka bang maganda? Maganda ba ang mga boats mo from traveling from one place to the other for transportation? Maganda ba ang MRT mo, LRT mo? Tinitignan yan. Infrastructure, transportation, communication, these are basic things na tinitignan na isang seryosong investor na pupunta sa'yo at lilipat sa'yo. Mayroon ba tayo nun? At saka kahit nga sa flood, sa sa disaster management, hindi nga natin maayos-ayos kapag umulan lang ng 30 minutes sa Manila, baha na ang Manila. Do you really think it's attractive for foreign investor? No. Another thing is food insecurity and inflation. Mataas ang inflation sa Pilipinas, mataas din ang food cost. Do you really think the investors would want that? Of course not. Kasi hindi pwede yun, malulugi sila eh. Diba? Ito pa lang na mga issue na to, malaki na yan consideration for any foreign investor to invest. Yes, Prof. Naku po, nawala yung ating... Hello? Yes, go ahead po. Sige po, go ahead po, Prof. Ituloy ko lang. Yung mga nabanggit ko is pa lang yun, wala pa doon yung issue ng corruption. Massive corruption, ayaw ng mga foreign investor dyan. Pangatlo, yan na nga, ang peace and order. Nandyan din, di ba? So, isa pa yan. So, ang dami-daming issue na i-consider ang isang seryoso at malaking kumpanya na nalilipat sana from one country to the other kasi dahil sa tariff imposition sa Pilipinas. Before pa yan lumipat, isipin mo na niya, ano ba ang business climate an investment climate ng Pilipinas? Kaaya-aya ba? Kasi kung hindi, doon na lang ako sa Vietnam, or Thailand na lang ako, or Malaysia na lang ako, or Brunei. Kasi maraming alternative. O kung hindi sa Pilipinas, punta na lang kami ng Africa. Kasi ang Africa is booming nabuboom na rin yung African countries eh. Or di kaya Latin America. Alam mo yun? Kasi hindi naman tayo hindi naman ang Pilipinas nag-i-exist na tayo lang ang meron na kailangan ng ibang investors. No, it's not like that. So hindi rin napaka-naive nung ganung perspective na mababa ang imposition, 17% lang compared to other ASEAN countries, na tayo, kumbaga, magiging attractive na tayo at sa atin lilipat yung mga aalis sa ibang bansa dahil sa tariff ng United States na imposed doon sa country na yun. I don't think so. That is too naive, to be frank, to think, to even say that as a policy or some kind of analysis ng gobyerno ng Pilipinas. Napaka-naive. Sorry. Tsaka yung posibilidad din, Prof, halimbawa, pagpalagay natin na talagang lilipat sila dito. Kung lilipat din sila dito, hindi ba makikita yan ng Estados Unidos at sa point, taasan din yung taripa natin? Kasi ang gusto talaga nila is doon, either bumalik sa kanila or doon mamuhunan sa Estados Unidos yung mga negosyo na ito. Yun na nga yun, di ba? Actually, ang gusto talaga ni Trump is ganito. Gusto ni Trump kasi talaga na ang mga malalaking investor ay mag-invest sa kanila sa Amerika. At yun ang kanyang isa sa mga gusto niya na mag-attract ng investment. At the same time, maprotektahan ang American economy, ang US economy, at saka yung kanilang industries. At saka, mas maging competitive ang products nila na kanilang produce. Kaya nga, kaya nga itong ginagawa niya na tariff trade war at saka nag-i-impose siya ng tariff on other countries on their export to the United States precisely because it's a protectionist policy. Pinoprotektahan niya ang sarili niyang ekonomiya. Yun naman bottom line talaga dito is it's a protectionism or a protectionist policy ni Trump kasi ang kanyang consideration talaga is to protect the American economy. At the same time, gusto niya lahat ng malalaking bansa na malalaking investors na may pera mag-invest sa kanya, sa Amerika kasi it would generate also a lot of
revenue and benefit sa kanila sa United States at sa kanila sa mga Amerikano. So yun naman talaga ang kanyang objective. And as far as the national interest ng Amerika ang pag-uusapan mo, and if you put your shoes on the shoes of Trump, tapos ang iniisip mo is national interest ng bansa mo, justifiable yan. However, ang problema lang dito, the world is not anymore isolated. So kung anong gagawin ng Amerika, it will impact other countries like the Philippines and other the Southeast Asian countries and all the world as a whole. So nagkakaroon siya ng impact, at saka yung impact na yon ay hindi maganda para sa ibang bansa. Kasi interconnected na nga ang mundo at ang mga countries. So yun yung hindi maganda. Yun yung impact. Pero as far as Trump is concerned, sa kanyang utak kasi, America first, I want my country to be great again. If yun lang ang pag-uusapan natin at you put that in the context of national interest ng United States as far as Trump is concerned, again, justifiable siya. Pero if you put that in context with the rest of the world, that the world is interconnected, kung anong gagawin ng United States, it will have negative impact in other countries, that is the problem. And that is the question, kung tama pa ba ang ginagawa ni President Trump with this imposition of high tariff sa mga kanyang mga even sa mga kaalyado niyang bansa o hindi na. Precisely because negative nga ang impact. Even sa Pilipinas, na 17% ang ini-impose niya na maliit, mas mababa siya compared to other Southeast Asian countries. Kasi ang Cambodia ata 34%. So ang Vietnam mas mataas sa atin. So yun yung sinasabi ko na yun yung mahirap sa sitwasyon ng mundo right now. Kasi ang mundo talaga is interconnected na. Lahat ng bansa is interconnected. So, kung anong gagawin ng isang bansa, lalo na kapag major power ka like China, Russia, India, America, ito yung malalaking bansa na kapag they do something, it will affect other countries and it affects the world. So, ganun siya. Ganun yung sitwasyon.